Ano lang po, pwede po ba yung mga nasa hulihan, pwede po? Okay, so ngayon po ay ikatatlong gabi ng ating prayer and fasting. Okay, so yung pong mga narito sa on-site, binabati po namin kayo. Magandang gabi po. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So, yan po ang ating prayer na ang lahat ay nasa mabuting kalalagayan. Okay. So, welcome po ng mga sa on-site. Yun po namang ating mga online attendees, online worshipers. Magandang umaga po kung kayo po ay nasa ibang lugar. Magandang gabi po kung kayo po ay nasa Pilipinas. So, welcome po. Binabati po namin kayo. Welcome po sa ating prayer and fasting. So, ask ko lang po, nasa po yung mga booklet natin? Pakitaas nga po, kung dala. Kasi yan po, dapat tinadala natin, hindi po may iwan. Okay, so very good. So, sino po ang mawala pang booklet? Kung wala po, bibigyan po kayo. Meron pa po ba? Okay, so good. Meron na lahat. Okay, so ngayon, sa ating pong on-site, nire-request po namin na yung pong mga blue and pink. Sorry. Nasanay kasi ako dati. Blue and yellow, slips. Handa nyo na po yan. Kung kayo po ay wala pang isusulat, para po mamaya hindi na po tayo maabala, isulat nyo na po yung mga prayer request nyo. Yun po, ihanda nyo na yan at pati po yung blue, praise items, para po tayo ay dire-diretso po, okay? So, pero pwede po rin kayo, kasi kung halimbawa, wala po kayong slip, pwede po kayong kumuha, iuwi nyo po para doon pa lang po, isulat nyo na, pagdating po dito, okay na, okay? So, para naman po sa ating mga onliners, i-post nyo na po yung inyong mga prayer requests o kaya praise items doon po sa ating TMCC Facebook account. Kapag kayo po ay nagsulat dyan, meron pong mga intercessors na sasagot ng inyong mga prayers. So, magpaano lang po, i-comment nyo lang po yun sa ating comment section. Okay? Maging yung pong onliners natin, we encourage na i-share nyo rin po yan sa mga friends nyo, family members, o kaya doon sa mga katrabaho nyo, para po, pag sila nakapanood din po, nakasama natin ngayong gabi, mapagpapala rin po sila. Amen po? Okay, so, what is the promise of the day? Makikita po natin dyan, I will redeem your pain. Yan po ay makikita sa Romans 5, 3-5. Ito po ang sinasabi. We also boast of our troubles because we know that troubles produces endurance. Produces endurance. Endurance brings God's approval. And His approval creates hope. Okay, so this hope does not disappoint us, for God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit who is God's gift to us. So, I will redeem your pain. Okay? So, sino po excited ngayong gabi doon sa gagawin ng Panginoon para sa ating buhay? Praise the Lord. Praise the God. Okay, ngayon naman po, iniimbitahan po namin kayo na yung magkakatabi po pwede. Grab a partner. Dalawahan lang po. Parang ano po ito, ano ba yung commitment natin? May tanong po dyan. I-share nyo po sa inyong kapartner what you commit to do or not to do as part of your prayer and fasting. Halimbawa po, ano bang klaseng pagpapast yung gagawin ko? Midnight snack ba tatanggalin ko? Hindi. Wala po yun. So, yun po, pag-usapan niyo po. Kaya, kailan ka magpapast? Anong oras? Anong meal ang ipapast mo? O kaya naman, sino ang pagpe-pray mo? So, pag-share niyo po yun, at the same time, pagka po, ilang minuto po ba yun? 4 minutes? Pagkatapos po nun, na-share nyo na sa inyong mga katabi, pagkatapos,
ipag-pray po nyo yung pareho yung kapartner nyo. Okay, sa atin naman pong mga onliners, kung kayo po ay nandyan sa inyong bahay, kasama nyo yung mga family members nyo, kaibigan, ganun din po ang gawin nyo. Mag-partner po rin kayo. At tapos, kung kayo naman na nag-iisa, isulat na lang nyo po yung inyong sagot doon sa commitment question. I-share po nyo doon sa ating comment section. Okay? So, yan po, pwede na po tayong So, ulitin ko yung question. What you commit to do or not to do as part of your prayer and fasting. Okay, sige po. Pwede na po tayong mag-start ng sharing. Okay. Pray for one another. Okay, let's pray. Panginoon, napakarami po yung promises sa bawat isa, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na yung commitment namin sa iyo, Panginoon, ay magawa namin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, magkakaya namin to dahil kasama ka namin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, paalala lang po uli, yung pong booklet natin, di po ba meron kayo dyan? Yan po, marami pong gamit yan. Gamitin po natin yung booklet na yan para po doon sa ating daily devotion. O pwede po yan, hindi po ba? Kung ano po yung araw na promise of the Lord, isama nyo po yan sa devotion natin. Tapos, maging guide po yan for prayer and fasting natin. Kasi di po ba, para halimbawa bukas pa, tapos na tayo ngayong gabi, bukas makikita na natin kung ano yung topic, ano yung message. So, pwede po nating isama yan doon sa prayer. Okay? So, aside that, meditate on the verse about God's promises on the daily readings. Ano po yung ngayon? Romans 5:3-5. Meditate po natin, pag-aralan po natin, tingnan po natin yung deeper meaning sa buhay natin. Include din po natin yung prayers natin, yung prayer focus for the day. Nakasulat din po yung kung ano po yung prayer focus natin eh. So, pwede nyo pong isama rin yun sa ating pagbabasa, sa ating devotion, sa prayer time po natin. Kung naalala nyo po, meron po tayong yung every morning po, yung mga God's promises po, text, Bible, reference, and prayer focus are posted on the TMCC FB account. So, pag nakita nyo po ron, makikita nyo, nakapost din po doon every day, nakalagay po doon. So,
Huwag niyo pong kakalimutan itong ating booklet. Napaka-importante po nito. Amen po? Okay. Tatawagin ko na po si Pastora Risa para sa ating opening prayer. Praise God. Sino po yung so far nakakomplete na po ng 3 araw na gabi? Yun, praise the Lord. Sige po, tayo, inaanyaya ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay mananalangin muli sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos at dakilang Ama, muli ang aming papuri at pagsamba at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa pagkakataong ito. Gaya po ng sinabi sa iyong salita, Panginoon, ikaw po ang tapat na Diyos. At kami po'y nagpapasalamat na ang bawat isa ay muling nakarating ngayong gabi upang patuloy, Lord, na maranasan ang presensya mo, Panginoon. Maraming salamat po sa katapatan mo, Lord God. Kami pong lahat ay naririto dahil sa katapatan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang lahat po na ito ay biyaya mo lamang po, Panginoon. Ilang oras na lamang po, matatapos na naman po ang gabing ito, pero maraming salamat, Lord God, dahil ang bawat isa sa amin ay pinili namin makapiling ka ngayong gabi, Panginoon, at ito'y biyaya mo po sa amin, Lord God. Lord, we are so excited once again to hear from you sa pangako mo po na amin pong mapapakinggan ngayong gabi, at maraming salamat, Panginoon, dahil napakamarami mong pangako po sa amin, Lord God. At ito po ang aming nagiging kalakasan, ito po ang nagiging pag-asa po namin sa buhay, Panginoon. Kaya, Lord, muli tinataas po namin sa iyo ang gawain ngayong gabi. Patuloy kang magparanas po sa bawat isa sa amin, Lord. In a very special way, Lord, mangusap ka po sa amin, Lord. And even, Lord, yung mga pumunta dito na may mga mabigat na dalahin, Panginoon, hindi ko po alam. Pero, Lord, alam ko po, Panginoon, nakatatagpuin mo po siya, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Hindi po aksidente na nandito siya, at maging kung nasa online siya ngayon, Panginoon, na nakikinig, nagjo-join, Lord. Hindi po, Panginoon, nagkataon lang na nandyan po siya ngayon, Lord God. And I know, Lord, na may gagawin ka po sa bawat isa sa amin muli ngayon sa gabing ito. At sa iyo po namin pinagkakatiwala, Lord, ang lahat po ng amin pong gagawin ngayong gabi. Nawa, Lord, ito ay magbigay luwalhati sa iyo, Panginoon. At ito po ay patuloy na maging kalakasan po ng bawat isa sa amin, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon po, babasa naman po ako ng isang verse. Makikita po ito sa Psalms 145, verse 7. Ito po ang sinasabi. They shall abundantly utter the memory of the great goodness and shall sing of thy righteousness. Ibig sabihin po nito, papupurihan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo. Okay, so paalala lang po, doon po sa ating mga onlines, i-post nyo lang po yung mga praise item nyo dyan in the comment section doon sa FB, TMCC FB account natin. At dito naman po sa on-site, re-remind ko lang po yung ating ABC guide. Ito po yung A, accurate, totoo, walang bawas, walang dagdag. B, brief, short lang po. At yung C po, Christ-centered. Siyempre po, ang itataas natin ay ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Okay, so, di ko na patatagalin. Tatawagin ko na po yung ating magte-testimony for tonight. Tinatawagan ko po si Robbie Caballero po. Robbie. Nagulat. Ako nagulat. Halika, Robbie. Dito ka. Praise God. Asawa mo. Alfred. Sorry. Good evening po. To God be the glory.
Yung ite-testimony ko po ngayon tungkol po sa asawa kong si Robbie. Ayun po yung Robbie Caballero, yung asawa ko. Bali, last prayer and fasting 2025, pinagpe-pray na po niya na magka-work siya. Kaya lang yung kagustuhan niyang magkaroon ng work, hindi namang fit sa kanya. Sabi ko, hintay-hintay lang tayo si Lord na magbibigay sa'yo ng work na mag-fit sa'yo. Yan, itong last September, yan, dumating, answered prayer, binigay sa kanya ni Lord ang work na talagang doon siya dedicated, ang pag-babysitter. Yan, nagkaroon siya ng work at napakaswerte pa sa naging amo niya na talagang sukdulan sa kabaitan. Thank you, Lord. To God all be the glory. Amen. God is answering our prayers. He's our provider. Amen. So, sino pa po? Bababa na lang ako. Sige po. ABC. ABC. Sige, papuri, maikli lang po sinulat ko. Papuri at pasasalamat po sa Panginoon sapagkat siya ay tapat, He is sovereign, He is a miracle worker, perfect in His faithfulness. He is our peace, our comfort, promise keeper, and provider. Ang amin pong bunsong apo ay ipinanganak 28 weeks and 5 days through emergency CS kasi po nag-pre-enclampsia yung kanyang mami. At siya naman po ay nagpo-flatline na sa loob ng tiyan kaya kailangan na pong i-CS. Sabi po ni Kuya Lando kagabi, si Ate Bining, 2 araw sa ICU, pero umuwi na po nung Lunes. Si Baby Arco po, 2 months and 19 days sa ICU, umuwi na rin po nung Lunes. Our God is an awesome God, and He is worthy of all our praises. Amen. Praise God. Sino pa? Nakangiti ka sa akin. Nagpupuri at nagpapasalamat. Meron po akong kapatid sa New Jersey. Sabi niya meron na siyang ticket. January 27 ang alis niya doon. Hanggang February 27 siya dito. Pero nagpa-check up muna siya. Nakita may irregularities yung kanyang heart. So, nung chinek up siya in angiogram, nakita na kailangan niya ng sa madali sabi na quadruple bypass siya. Pero ang bilis ng kanyang, pinapray ko sa intercessor, sa lahat ng pwede kong hinga ng prayers at naging maayos po, mabilis ang kanyang surgery at saka ang kanyang pagpapagaling. Kahapon, nabasa ko, sabi niya, pumunta siya sa doktor, bumalik para check upin siya. So, okay naman ang healing niya. Kaya lang sabi, more don'ts than do's. Ibig sabihin, maraming bawal pa sa kanya. Pero parang hindi siya na-opera nung sinasabi ko. Sabi ko, parang hindi ka na-opera nung tinitingnan ko sa video, sa mga picture. Sabi niya, masakit pa pero alam ko ang Panginoon na nagpagaling sa akin. Meron din po ako isang kamag-anak na nagkikimo, meron siyang bukol sa neck. Pero after 3 chemos ay nawala na yung talagang to God be the glory. Talagang ang Diyos po natin ay sumasagot sa ating pananalangin at nagpapagaling. Hindi lang siya tumutugon, nagpapagaling talaga ang Panginoon. Amen. God is our healer. Ayun. Nakangiti na naman. Punta ka sa harap. O, dyan na lang ayaw. Sige po. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung pangarap ko po ay ibinigay na ni Lord. Isang mahabang panalangin po ang ginawa namin. Dahil nung Pasko po ay pinagkaloob po ni Lord yung pong pangarap namin na magkaroon ng kotse. Isang magandang regalo po ang binigay sa amin ni Lord. Kaya masayang-masaya po ako dahil may kotse na, mayroon pang driver. Saka pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Lolo na po ako, meron na po ako isang apo. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Praise God.
Sana all. Coach. So, meron lang po akong babasahin na testimony po. Testimony po ni Tita Nelia. Kung nakilala niyo po si Tita Nelia Candelaria, siya po ay dumanas ng matinding pagsubok, yung nagkasakit po siya. Babasahin ko lang po, ito po yung sinasabi po doon sa kanyang testimony. Okay. Oh, sorry. Malabo. Hindi ko makita. Okay, sabi po dito, last few months of 2024, nagsimula ang aking health journey after the diagnosis that I have stage 2 laryngeal cancer. Dito po yata yun sa lalamunan. Time ng 2025 prayer and fasting, nagsimula ang aking radiation and chemo. Then I was declared free of cancer. Praise God. Pero bumalik, kaya I had to undergo again PET scan, CT scan with contrast, ultrasound, MRI, blood test, one after another. 3 blood transfusion, 2 operations on my larynx. I almost gave up and told my family for me to let go and go home with my Creator. But they did not want. With 6 hospitalization, I did not know how I survived. But God carried me through and through with Christ in my vessel. I smiled at my storm, and now that I am alive without voice, I know God is in control and this is His will in my life. So praise God po, bagamat siya po raw ay wala ng boses sa ngayon, pero tinatanggap po niya yung pagpapala kasi nga po, pinagaling po siya ng ating Panginoon. So praise the Lord. Thank you, Lord. Okay, so babasa po ako ng isang verse bago po tayo mag-worship. Sabi po dito sa Psalms 29 verse 2, give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So, pangunahan po tayo ng ating worship leading team at we encourage you na tayo po ay mag-worship para po sa ating Panginoon. Thank you. God bless. Good evening po. Maaari po bang gitian yung katabi at sabihin na, let's worship the Lord tonight. Tayo po tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, now we've lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Oh, nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, oh, nothing else matters.
center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Oh, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Let's say Jesus. Jesus. Oh, yes, Lord. Life giver Jesus. Oh, healer. Oh, Jesus. Jesus. You are our healer, Lord. Oh, we worship you, Lord God. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, Lord. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, yes, Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Lord Jesus. We give glory to your almighty name. Lord, we are so grateful, we are so thankful tonight that we can come and worship you. We can sing to you with all our hearts. Thank you, Lord, for we can give thanks to you. You are so good. You are almighty. We thank you, Lord, for all the provisions you have given to us, the protection, oh God. Thank you for the love, for your presence in our lives, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang buhay po ng bawat isa sa amin ay maging mabangong samyo sa iyo, Panginoon. That everything we say and everything we do, Lord,
It will give glory. It will give glory to your almighty name. Thank you, Lord, for everything. Thank you for loving us. Thank you for giving us the things we need. Thank you, Lord. Sobrang grateful po ang bawat isa sa amin. We are blessed to have a relationship with you, O God. Help us deepen our faith. Help us, Lord, to be a good testimony to our loved ones, our neighbors, our co-workers, Lord. Let Jesus shine in our hearts, Lord God. We give you all the glory, we give you all the praise. In the mighty, mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan na ba yung pinakamalakas niyong mabibigay? Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord. Hello. Sino po handa na sa message ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen. Excited po tayo. So, papakilala ko lang po yung ating speaker for tonight. Siya po ay isang church planter. Dami. Sino kaya? Tapos siya rin po ay isa sa mga estudyante ng Acts BI, Acts Bible Institute. At sabi po nung asawa niya, huwag ko raw pong kakalimutan yung sabihin yung asawa po daw nung ating speaker ngayon ay gwapo. Yan. Siya po si Gio the Guapo. So, tanggapin po natin sa ating kalagitan ng ating pong speaker, ating kapatid na Michelle Collado po. Praise the Lord sa buhay po niya. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Hindi ko po maunawahan kung ano pong meron dito sa stage na ito at lahat po ng tumatayo, iba po ang nararamdaman. Alam ko po yung mga susunod na tatayo dito, mararamdaman po nila yon. So sige po, tayo po muna manalangin. Panginoon, muli po kami ay nagpapasalamat sa gabing ito, Lord God. At samahan mo po kami sa panibagong mensahe na ibibigay mo, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Lord God, at gamitin mo po ako sa iyong ikaluluwalhati. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. So, mayroon po kayong mga dalang Bible. Kung meron po, buksan po natin ang ating teksto. Makikita po natin ito sa Romans 5, 3-5. So, ulitin ko lang po, kanina po nabasa na po yung ating teksto, no? So, ulitin ko lang po. Not only so, but we also glory our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who was given to us. So ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, nabanggit na rin po kanina, ay I Will Redeem Your Pain. Nasaktan na po ba kayo? Or nakaranas na po ba kayo ng pain? So marami daw pong klase ang pain. Merong physical pain. Kunyari, kinurot ka ng nanay mo kasi makulit ka. Or pwede pong nasugatan ka. Or nahiwa yung kamay mo sa paghihiwa ng mga kung anong lulutuin. Or naranasan nyo na po ba yung sumagi yung legs nyo sa kanto ng lamesa? Yan, masakit po yan. So marami po, iba-ibang klaseng physical pain. Meron naman daw po emotional pain. So yun naman daw po sa halimbawa ay nasaktan ka kasi iniwan ka ng boyfriend mo or ng girlfriend mo at pinagpalit ka sa iba. Yan. So, yun daw po. Or pwede naman po yung namatayan po tayo ng mahal sa buhay
or katulad halimbawa nasunugan, or yung katulad nangyari sa Cebu, 'di ba na-wash out po lahat nung bahay nila. So, syempre emotional sila doon. So, meron naman daw po mentally pain. Yung mentally pain, pwede yung halimbawa po, may sakit ka, or yung sakit mo ay malala. So, at sinabi pa sa'yo ng doktor, kailangan mo prepare ng napakalaking halaga. So, syempre, mapapaisip ka na nun, may sakit ka na. Mapapaisip ka na nun na, saan ko kukunin yung ganong kalaking halaga? At pinresyohan ka ng doktor, maghanda ka ng 2 milyon. Ouch. No? So, yun daw po yung mentally pain. Pero kung iintindihin po natin yung message o yung verse natin ngayong gabi, meron po daw nais iparating sa atin ng Panginoon. Understanding and suffering had a purpose. May mga dahilan kung bakit nangyayari sa atin yung mga mabibigat na suliranin. Na kung minsan, parang gusto mo nang sumuko. Pero, ang pagdurusa ay hindi walang kabuluhan. Nagsisilbi itong magandang layunin sa buhay ng bawat mananampalataya. Paano daw po ito nagsisilbing magandang layunin sa ating mga mananampalataya? Number 1, in times of needs, rely on God's promise. Ano ba ang pangako ng Panginoon? Sabi niya, di kita iiwan ni pababayaan. So napakalinaw po nun. Minsan, ang mga suffering sa buhay natin, yun po yung tumatakip sa ating mga mata, na kung ang katotohanan, kay Jesus lang tayo dapat umasa. Kanino ka ba aasa? Sa kapitbahay mo? Sa kaibigan mo? Or sa malalapit sa'yo? Or dun sa mga relatives mo? Sa tingin niyo po ba, tutulungan nila kayo? Oo, pwede, sa maliit na bagay. Pero ang totoo, ang Panginoon lang ang mas makakatulong sa atin higit kanino paman. So magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Meron po akong nabasang maliit na libro, yung Unlimited Rice by Joey Umali. Meron po dong tanong, at ito po yung tanong, why do people who believe in God and who serve Him still suffer difficulties? So meron daw pong mga iba-ibang sekta ng sumagot doon. Yung una po ay yung Buddha. Sabi po, suffering and life on earth are one. To avoid suffering, all forms of desire must be eliminated. But even one's personality must be eliminated. So sa Hindu naman daw po, ito yung sagot. Suffering is the fruit of sin committed in one's life in the past. So, sick should not be healed because it might be sabotage his karma. At sa mga Jews daw po, ito daw po yung sagot. Suffering is the fruit of sin. A sick man is ill because of the sin he or his parents committed. Pero ito daw po ang sagot ni Jesus. It was not that this man sinned or his parents, but that the work of God might be displayed in him. Suffering, sickness, defeat. These are opportunities to experience the work of the powerful hands of God in our lives. A believer has a courage in the midst of crisis, is calm facing the storms of life, and never runs out of hope. Pero sabi po ng Lord, hindi raw po porket naniniwala ka na hindi ka makakaranas ng pagsubok. Walang hindi nakakaranas ng pagsubok. Lahat po tayo makakaranas ng pagsubok. Pero isa lang po ang promise ng Lord sa atin. Sabi niya, He will never leave you nor forsake you. Panghawakan po natin yung pangako niya. Number 2, in times of needs, faith in God's plan. Trusting that God uses all things, including suffering, for good of those who love Him. Romans 8:28. We can trust that He
is with us through every challenge we face. And we are ultimately going to become stronger in the end. Minsan po may ginagamit ng Lord ang pain, not to break you, but to build you, to become stronger para mapaglabanan mo lahat ng challenges sa buhay mo. God's power is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12:9-12. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast more gladly about my weakness, so that in Christ's power may rest on me. That's why in difficulties, for when I am weak, then I am strong." Pero basahin din po natin to sa Tagalog, kasi maganda po yung sa Tagalog po nito. Ito po ang sabi. Ganito ang kaniyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. So magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Kung gusto po ng Lord na makaranas tayo ng mga pagdurusa, then so be it. Kung ang kapalit naman nun ay ang pananatili ng kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin, ay tatanggi pa po ba kayo? Chuchusi pa po ba kayo? Alam naman natin na sa kabila ng mga pagsubok, may katagumpayan kay Kristo. Lahat ng yan daraan lang. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos sa lahat ng hirap at ginhawa. Faith in God's plan, wag po sa plano mo. Kasi kung ang plano mong susundin mo, tignan lang po natin kung anong mangyayari at kung saan ka pupulutin. And number 3, and last po, in times of needs, rejoicing God. Tayong mga believers dapat lang mag-rejoice sa Panginoon because God offering comfort and strength in all circumstances. He answered prayers dahil nakikinig siya sa lahat ng mga concerns natin. And He answered according to His will. And of course, higit sa lahat, yung God's loving care. Ano pa po ba yung hahanapin natin? Ang Panginoon na nga po ang gagawa ng solusyon para sa atin. Ang gagawin lang po natin is to rejoice Him because Jesus is the ultimate Redeemer. Kaya dapat lang siyang papurihan. Zephaniah 3:17, sa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Kaya ang kapangyarihan daw po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan at ng bagong buhay. Kaya magsaya po tayo dahil ang kaligayahan ay matatagpuan lang natin sa Panginoon. Sabi nga po, real joy happens in the middle of problems, failures, illnesses, and even deaths. Joy is that deep and quiet trust that God holds everything in His hands, that God is bigger than our problems. Meron nga po dong lyrics dun sa isang praising song, sabi doon, hindi man daw natin makita or ma-feel na may ginagawa siya, but He never stopped working sa buhay natin. Continue trusting God. Anumang pagsubok ang dumating, sabihin lang natin sa Lord, I trust you. Dahil hawak natin ang pangako niya. Let God redeem your pain because God says,
Your sorrow will be turned into joy. John 16:20. I see your hidden pain. Psalms 34:18. I know every burden you carry. Psalms 139:1-2. I will heal the wounds no one else can see. Psalms 147:3. And I will comfort you and surround you with my peace. 2 Corinthians 1:3-4. Tandaan lang po natin lahat ng yan. Yung mga verses na yan. At kung may pagsubok ulit, just think about the Lord. Meron pong isang awitin dito. Gusto ko po sanang awitin natin. Inaanyayahan ko po na tumayo ang bawat isa at kantahin po natin itong inaanyayahan, ay pwede pong tulong ng double. Think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy, you are glory, and worthy to be praised. Salamat dahil alam namin na kahit na kami ay may pagsubok, alam namin na kasama ka namin. In Jesus' name. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Magandang gabi sa inyong lahat.
Nasa panahon tayo ng reflection. Doon sa mensahe na binigay sa atin kayo ng Panginoon through Michelle, naisip ko yung pag meron tayong pinagdadaanan, maisip natin yung sa Jeremiah 29:11. Sabi ng Panginoon sa atin, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to give you hope and prosper you." Nawawala ako. Plans to give you hope and a future. So, kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung minsan, laging ang sasabihin ng Panginoon, maganda ang plano ko sa iyo. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Dahil hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. So, ngayon, taas yung mga ganito natin, bubuksan natin doon sa day 3, yung ating reflection. So, kuha kayo ng isang partner, dala-dalawa. At ating isi-share yung nandito nakasulat na number 1 and number 2. Lahat ba meron ng partner? Okay. So ito, mag-sharing kayo nito. So, number 1, anong bagay o sitwasyon ang mga madalas na nagbibigay sa iyo ng lubos na alalahanin? At yung pangalawa, paano mo ito na pagtatagumpayan. So, start kayo kung nakapili na kayo ng inyong kapartner.
Dadako na po tayo sa prayer 1. Sa inyong pong mga prayer booklet, dito sa pinamagitan na I will redeem your pain. Kagaya nung sa sinabi ng ating speaker, na ang Panginoon ang mag-aalis ng ating sakit, ng kirot, ng kalungkutan. So dito naman sa prayer 1, magpapanalangin kayo mag-partner uli. So tingnan nyo po doon sa prayer 1 nyo. And then continue sa inyong panalanginan. Ang pangako ng Panginoon sa atin, I will redeem your pain. Tutubusin ng Panginoon ang ating mga sakit, kirot, kalungkutan. So patuloy tayong manalangin. Sa prayer 2 tayo, panalangin sa Panginoon na ang kahirapan tinitiis, problema at alalahanin ay magbunga ng pagtsatsaga at mabuting pagkatao at pag-asa mula sa Diyos at ng ating pag-asa. Pray for one another.
Sabi sa Roma 5:3-5, nagagalak tayo sa ating pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatyaga. At ang pagtiyatyaga natin nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Purihin ng Diyos. Okay. Thank you po sa inyong mga panalangin. So, ngayon naman po, babasa po ako ng isang verse. Ito po ay makikita sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Ito po ang sinasabi. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So, ibig sabihin lang po, kapag po tayo ay nagbibigay, sigurado po ako na bibigyan din po kayo ng ating Diyos. Amen po ba? Kapag po kayo generous at ito po ay kusang loob binibigay natin sa Panginoon, hindi po ba sabi doon sa verse, sabi, Jesus loves a cheerful giver. So, at kung tayo ay nagbibigay talaga, sabi doon sa isang sinabi doon sa the more you give, the more the Lord will bless you. Amen po ba? Okay, so ngayon po dito po sa ating on-site, ihanda nyo na po yung ating mga yellow slips and blue slips. Dadalin po natin yan bago po tayo mag-offering. Sabay na po yon. So, dito po yon. Sa online naman po, ituloy nyo pong isulat, i-post po nyo yung prayer items and mga praise items. Tapos, pwede rin po kayong mag-send ng inyong mga offerings through online channels. Pwede pong GCash or online offering po, okay? So, before po tayo mag-offering, po tayo pumunta sa harapan. Let's bow our heads and pray. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon nito na kami po ay makatuwang sa iyong pagpapalaganap ng iyong kaharian. Lord, alam po namin, Panginoon, na ito ay isang pribileyo na kami ay gamitin mo upang kami ay magkaloob para po sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, dinadalain ko po, Panginoon, yung mga magkakaloob. Lord, I pray, pagpalain mo po yung kanilang trabaho, pagpalain rin mo po, Panginoon, kanilang mga negosyo, and even, Panginoon, doon sa kanilang pinagkakaabalahan, Panginoon. Pagpalain mo ito na siksik, liglig at umaapaw. Nais po naming ikaw kilalanin sa pamamagitan po ng pagbibigay, pagkakaloob. Kaya Lord, salamat po muli. Ikaw po ang aming pupurihin. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayong magdala ng mag-offering po. Thank you.
Kunin po uli natin ang ating prayer booklet. Dito po sa Prayer for Messiah Kids, papanalangin natin. So, hatiin natin. 8 ito. Yung 1 to 4 dito sa side na to. Yung 5 to 8 dito sa side na to. Group of 4, tiga-apat-apat po. Dito sa side na to, tiga-apat-apat. Ganun din dito. Pwede na pa kayo mag-grupo-grupo. Lord, salamat po sa mga Messiah Kids workers. Patuloy ka pa pong tumawag ng mga tutulong at makatulungan mo sila makarecruit at makapag-train ng mga teachers para sa darating na DBBS at outreach ministry. Ganyan din po, Panginoon, i-empower mo po ang mga workers ng Messiah Kids ng Holy Spirit na sila ay ma-empower ng Holy Spirit para sila ay maging effective at maging maayos na mga leaders at saka mga teachers ng mga Messiah Kids. Ikaw po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng aming MK Ministry. I-bless mo po ang bawat isa at ikaw po, Panginoon, ang laging sasama sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Thank you, Lord. Ngayon po, hinihiling ko yung mga MK workers, pumunta dito sa harap at ipapanalangin po namin kayo. Nariyan ba yung mga MK workers?
Sa una, para pagpe-pray, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong unat ang ating kamay sa mga workers, sa MK workers. Harap po kayo, harap kayo sa ano. Harap kayo yan. Punta po sa harap at okay. Tuon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Hilingin natin ang pagpapala ng Panginoon kay Pastor Arnel at sa kanyang mga MK workers. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatiran namin ito na narito sa harapan. Amin po sila itinataas sa iyo sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, empower mo po sila ng Banal na Espiritu. Ingatan mo po sila, Panginoon, at tulungan mo sila na magkaroon ng intimate relationship sa iyo. At lagi po sila, Panginoon, umasa sa iyo sa kanilang ginagawang ministry sa MK. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang tutulong sa kanila at ikaw pa po ang tatawag. Tumawag ka pa po ng mga kabataan at mga tao na tutulong sa MK Ministry. Salamat po, Panginoon, sapagkat mas mabuti na mga bata pa ay maturuan na at matrain na ang mga bata ng pananampalataya sa iyo at pagsunod sa iyo sapagkat iyon po ang pinakamabuti mangyayari sa buhay ng bawat isang tao. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin na ikaw ang laging sasama sa kanila, mag-iingat sa kanila at mag-empower sa kanila. Thank you, Lord. At tinataas namin ang ministering ito ng mga kabataan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Bago ko po ibigay uli kay Kuya Noel, ano po napansin nyo sa mga MK? Maliban sa mga gwapo at magaganda. Okay, sila po ay mga kabataan, youth. Isa po nga pinag-uusapan namin sa leadership ng board ay baka po may tinatawag sa inyong mga may sapat na gulang na magtuturo din sa mga bata. You're so welcome. Kung meron pong sino man, kahit po kayo mga magulang na, hindi magugulang, magulang na o older than the young people, if you are touched by the Lord to respond dun sa calling na magturo sa mga bata, just approach Pastor Arnel. Isa pong pinagpe-pray natin ay dumami pa ang mga bata, dumami pa ang mga tuturuan. At pagka dumadami yung tuturuan, kailangan madagdagan yung mga magtuturo. So, listen to the Lord, especially itong 21 days prayer and fasting natin. Maybe the Lord will speak to your heart na kayo'y tinatawag ng Lord to serve the Lord through the MK ministry. Kuya Noel. Okay, paalala lang po uli. Kung kayo po ay uuwi mamaya, suggestion po, kumuha po kayo nung yellow slip and blue para po halimbawa po, yung asawa ko hindi ko kasama, may prayer item siya, pakisulat po doon, kayo po pwede pong dalhin. O kaya yung nanay ko, tatay ko, mga kaibigan ko, para po iuhulog din natin, maipag-pray po din natin sila. Okay? Okay. So, ngayon naman po, merong suggested dito. Sige po, ito po yung suggested na announcement para sa ating interactive content ng daily, nightly reflection at pagpo-post ng pictures. Parang po ito, ganito po, gabi-gabi pagkatapos ng prayer meeting natin, ipinopost ang reflection question for the night sa ating Facebook page. Lahat ay i-encourage din na i-share ang reflection para makabless din tayo sa ibang tao. Testimony or whatever, o kaya ay pasasalamat. I-type ito sa comment section ng post. So, i-post nyo din po yung inyong picture with your diesel or friends at itag natin sila. So, mamaya po pagkano pwede po tayo, mga cell group ko, pwede po mag-take tayo ng pictures o kaya yung mga friends or family natin, mag-take po tayo ng pictures. I-post po doon natin doon sa FB account ng TMCC po. Okay, para po maka-encourage at makita po nila na talagang tayo po ay nagpe-pray and fast para po sa ating church. Okay po?
Okay, so para naman po dun sa church planting, ayan po, para po yan sa mga church planting or OBS team, meron po kayong general meeting sa lahat. Ito po ay gaganapin January 12, that's Monday, 4:30 p.m. sa David Hall. So lahat po ng mga church planting team, mga OBS, huwag niyo pong kakalimutan, meron po kayong mahalagang meeting na gaganapin. Okay? So, maalala ko lang, baka makalimutan ko. Doon po sa likod, meron tayong mga t-shirt. Ito po ay fundraising natin para sa TWC. Kung kayo po ay nagnanais na bumili, kumuha po ng t-shirt, meron po tayo sa likod. May mga sizes po doon. Tingnan nyo kung ano yung kasya sa inyo. Tapos kung order po kayo, ilista nyo po pangalan nyo doon. Tapos sa katapat ng pangalan nyo, nakalagay po yung size. Para po pag gagawa po tayo ni Pastor Lloyd at tayo po ay So bali, ang price po noon is 300. Yung 200 sa t-shirt, yung 100 po para sa TWC. Amen po ba? Para po yung kay Lord. Okay? So, thank you. God bless. Tinatawag ko po si Pastora Risa. Sabi ni Ate Risa, ikaw na lang pastor. Hindi, tatawagan kita. Gusto ko lang i-share sa inyo itong nilalagay ng Lord sa aking puso. If you have your Bibles, open it to Luke 24, verse 49. Luke 24:49. Ito yung huling bilin ni Lord bago siya pumanik sa heaven. So Luke 24:49. May kinalaman ito sa promise ni Lord. Pakinggan yung mabuti. Sabi dito, I am going to send you what my Father has promised. Sabi ni Lord, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. So ang Diyos may pangako. We know that particularly ang tinutukoy nito ay ang Holy Spirit, right? Pero I would like to extend this to all the promises of God. Merong pangako ang Ama. No, may pangako ang Ama. Pero tingnan niyo mabuti, yung kasunod na statement. But, stay in the city until you have been clothed with power from on high. So gusto kong diinan yung stay in the city until. Merong pinagagawa si Lord. If you want to receive God's promise, you got to wait. You have to wait. You have to stay. Sabihin nyo sa katabi nyo, stay. Ano sa Tagalog yung stay? Manatili. Okay. Saan mananatili? Buksan nyo ngayon yung Bible nyo sa Acts chapter 1 verse 14. This is how they interpreted the instructions. Acts 1:14. Sabi ng Acts 1:14. They all joined sound check. They all joined together constantly in prayer. Palagay nyo, yung ginagawa ba natin tama? Natatanggap ko kay Lord na in waiting for the promise of God, you got to constantly join together in prayer. We've got to constantly join together in prayer. So itong ating 21 days prayer and fasting, don't take it lightly. We respond to the Word of God. May promise si Lord. But if we want to receive the promise of the Lord, we got to commit ourselves constantly in prayer. We know what happened as they waited upon the Lord. Hindi after a day, hindi after 3 days. Dito, it took 10 days. They did not even know kung kailan. Pero hindi sinasabi sa 10th day matatanggap mo na yung promise. Pero ang puntos dito, wait until. Kuha nyo, wait until. So, ituloy natin to. Doon sa mga hindi pa nakakadalo dito o nasa online, ituloy po natin to. Tayong lahat. No? So, commit to God. Huwag nating take lightly. Hindi, may pupuntahan ako. Bukas na lang.
dito ang kanilang example, they really waited together. Alam nyo, ang sabi ng mga commentators, nagsimula daw itong grupo na to 500, no? Nag-reveal si Lord ng kanyang sarili after the resurrection, 500 people. And yet dito, kung mapapansin nyo, ang na-remain o natira sa paghihintay kay Lord, 120 people lang. So from 500, naging 120. But, yung nakatanggap ng promise ni Lord, yung 120 na naghintay. So, from this, we can surmise, if we wait upon the Lord, constantly together in prayer, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Naniniwala ka ba doon? Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Ituloy natin to hanggang 21 days. Let it be a commitment, not to your cell group leader, not to me as your pastor. Make it a commitment to the Lord. Wait until you receive the fulfillment of the promise. Ate Riza, kala mo makakatakas ka na? Halika rito. Pakisabi po sa katabi nyo, tuloy-tuloy lang tayo. Walang susuko. Amen. Praise God. Hallelujah. So again, salamat po sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi na dinala sa atin ni kapatid na Michelle. Sabi nga po doon, yung pagiging Christian natin o pagiging na kay Jesus na ay hindi po nangangahulugan na hindi na po tayo dadaan ng mga pagsubok, mga problema. Ganun pa man, narinig natin na may pangako po ang Panginoon. He will redeem us from all the pain na ating pong nararanasan sa ating mga buhay. At ang pinakamahalaga po doon alam natin na sa huli ay alam natin na tagumpay po tayo kay Kristo. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15 verse 57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tayo po tayong lahat, tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Hindi ko po alam ang kalalagayan po ng bawat isa sa atin, pero maaring iba po sa atin ay may daladalang mga suliranin o mga problema sa pagdalo po ngayong gabi, and even yung mga nanonood po online. Pero sabi nga sa inawit kanina, when we think about the Lord, isipin natin yung mga ginawa niyang kabutihan sa buhay natin. Nung nakaraang taon, isipin niyo yung mga problema pinagtagumpayan ninyo. At i-claim natin na patuloy sa taon na ito, yung Diyos na yon na tumulong sa atin ay siya pa ring Diyos na kasama natin hanggang ngayong 2026. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, napakasarap pong isipin, Panginoon, na bagamat ang katotohanan po ay hindi po magiging maganda ang buhay namin dito po sa mundong ito, pero ang sarap pong isipin, Lord, na hindi po kami nag-iisa. Hindi po namin ito pagdadaanan, Lord, na kami lang, kundi nandiyan ka, Panginoon, para samahan kami dahil may pangako ka. Lord, maraming pong salamat. Kaya po kami nakakapagpatuloy, Lord, dahil meron kami pinangahawakan na salita mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At salamat dahil tapat kang Diyos na hindi kailanman nagsisinungaling sa kanyang mga pinapangako, sa kanyang mga anak. Lord, sa gabing ito, kung kami man po na naririto ngayon at mga nasa online, Lord, ay meron kami mga natatanging kahilingan sa iyo na nais namin na matulungan mo po kami malagpasan, Lord. Lord, I pray, O God, na paranas mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo, Lord God. Lord, sa mga sinulat namin, mga prayer requests tonight,
And even, Lord, kahit di namin nasulat, pero you know in our hearts kung ano po yung mga yon, Panginoon, Lord. Binibigay po namin sa iyo ngayon, gabi na ito, Lord God. And we hold on to your promise, O Lord, na ikaw po ang Diyos na hindi mangiiwan sa amin kailanman at di magpapabaya sa amin kailanman. Lord, naranasan na namin ang katapatan mo sa maraming pagkakataon. At hindi po mangyayari, Lord God, na hindi namin mararanasan ulit yun, Lord God, dahil mabuti ka at tapat kang Diyos, Panginoon. Kaya, Panginoon, as we extend our hands, Lord, sa mga prayer request na ito, Panginoon, Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa gagawin mo pong katugunan sa lahat po ng mga panalangin na ito, Lord. Lahat po ng mga pagsubok, mga testings, Lord, ay magiging testimony namin, Panginoon, pagdating po ng panahon, Lord God. At ang glory po at ang kaluwalhati ay sa iyo lamang po namin binabalik, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Maraming pong salamat. At sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayon, Panginoon, patuloy naming dadalin sa aming mga puso, Lord, ang pag-asa, ang kagalakan, Lord, na nagmumula po sa iyo, Panginoon. At gaya po ng narinig namin kay Pastor Glenn, Lord, kami po ay magkukumit patuloy, Lord God, na dadalo po sa gawain na ito. And even kahit nandun kami sa aming tahanan, Lord God, ang pananalangin ay hindi po namin titigilan, Panginoon, hanggang sa maranasan namin, Lord God, ang katugunan mo po sa lahat ng ito, Lord God. Kaya maraming pong salamat, Lord. Samahan mo po kami sa aming pag-uwi. Ingatan mo po kami, Panginoon. At bukas po ng gabi, sa biyaya mo, Lord, ay babalik kami dito, Lord God. Taglay-taglay namin, Panginoon, ang kagalakan at ang kapayapaan na nagmumula po sa iyo. Kaya sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.